Sa nagpapatuloy na confirmation of charges sa ICC, iginiit ng ilang eksperto na ginagamit lamang na political propaganda ang war on drugs si dating Pangulong Duterte. Ayon sa isang analyst, isang malaking insulto sa justice system ng Pilipinas ang pagdadala ng kaso sa ibang bansa, gayong gumagana naman ang ating mga korte. Si Daniela Paulita magbabalita. Sa ikalawang araw ng confirmation of charges hearing sa ICC kahapon, Pebrero 24, isinagawa ng prosekusyon at legal representatives ng mga biktima ang kanilang submission of merits para ituloy ang kaso sa isang trial. Sentro ng diskusyon ang count 2 at 3 ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. This is the drug industry of the Philippines. Inungkat ng prosekusyon ang tinaguriang PRRD list o listahan ng mga drug personalities, pagpapatupad ng Oplan Tokhang, gayon din ang mga pinangalanang co-perpetrators na di umano'y sangkot sa war on drugs. Isang pangalan ang muling umalingaw-ngaw sa bulwagan ng ICC, si Kian de los Santos, isa sa napatay sa drug buy-bust operation. Ngunit sa presentasyon ng prosekusyon, tila hindi raw nabanggit na nahatulan at nakulong na ang mga pulis na sangkot sa pagpatay. Isang patunay na ang hustisya sa Pilipinas ay naandar sapagkat lahat ng pulis, tiwaling pulis, na nasangkot doon sa pagpatay kay Kian de los Reyes ba yun, ay nahatulan at sila ay naghihimas ng rehas na bakal sa kasalukuyan. So, justice is really working in the country. Para sa political commentator na si Jay Sonza, kung seryoso anya mga kritiko na may naganap na extrajudicial killings, dapat noong mayor pa lamang si Duterte ay kinasuhan na ito. Matatandaan sa kanyang kampanya noong 2016, ipinangako ni Duterte na susugpuin ang iligal na droga sa loob ng 6 na buwan. Isang hakbang na ayon kay Sonza ay ginawang political propaganda ng mga kalaban. Ginawa niya on a macro level, no? Yung campaign against drugs in the entire country. Ang hindi lang talaga natuwa noon, yung mga kalaban niya sa politika because they are using itong EJK na ito, as a political propaganda tool against Mr. Duterte. Mahalagaan niya na magsalita na ang Korte Suprema upang malaman ang posisyon ng bansa laban sa ICC na wala umunong jurisdiction sa Pilipinas. Sa naging pahayag ni Attorney Joel Butuyan, kinatawa ng mga biktima sa ICC, sinabi niyang imposibleng makamit ang hustisya kung sa Pilipinas lilitisin si Duterte. Pero kinontra naman ito ng political analyst na si Professor Eric De Torres. Anya isang malaking insulto sa bansa na dinala pa sa ibang bansa ang kaso, gayong gumagana naman ang justice system sa Pilipinas. Matatanggap ba natin na may failure sa ating justice system? Eh di parang hindi ho ba complete mockery yun ng buong justice system natin sa Pilipinas? May failure ba talaga na hindi na ho ba maaasahan ng ating korte? Tingin ko hindi naman ho ito rin din katanggap-tanggap. Ipagpapatuloy ang confirmation of charges sa Huwebes, Pebrero 26 para naman sa submission of merits ng depensa. Nag-abiso na rin ang kampo ni Duterte na hindi ito dadalo sa huling araw ng hearing sa Biyernes. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulita, SMNI News.